Hello everyone! Ayan. Samahan niyo ako, magluluto ako ng maruya. Sinaput in Bisaya. Maruya in Tagalog. Pero walang harina lang yan. Pritong pritong saging saba. Ayan. As you can see, nakikita niyo kamay yung ginamit ko sa pagbabalat ng saging. Ayan, mga daliri ko lang, walang knife kasi bawal ho sa platform na ito yung knife, kaya hindi ko siya ginagamit. Baka ma-detect tayo ni AI. So, bawal, ma-violation tayo, kaya kamay yung ginagamit ko. Ayan. Mabilis lang naman balatan. Ayan. Kahit kamay, daliri lang yung ginagamit, walang knife dahil malambot naman yan. So, ganyan ho yung ginagawa ko sa mga saging kasi sobrang hinog na ng mga saging dito kaya niluluto ko na. Ayan. Dito sa probinsya guys, 'di ba, ang daming mga prutas, ang daming mga saging. Kung masipag ka lang magtatanim, ayan, madami kang makukuha, madami. Hindi mo na kailangang bumili. Pumunta ka lang bukid or sa paligid ng bahay nyo kung may space naman yung lupa, may malaking space naman ng lupa, pwede nyo pagtataniman ng mga prutas, like mga saging, ganyan. Kasi yung saging mabilis tumubo at saka madaming bunga kapag malaki na siya. So, kahit anong basta wag nating sayangin yung mga pagkakataon kung pwede naman tayong magtanim may matataniman naman tayo. So, ganun. Para pagdating ng panahon na madami ng bunga, hindi na natin kailangan bumili. So, less gastos din, di ba? Actually, hindi naman ako nagtatanim ng saging na to eh. Yung papa ko, kaya, yan, nandito kasi ako sa probinsya namin. So, ganito. Kaya, ayan, palaging may saging. Anyway, ayan. Thank you so much pala sa aking papa kasi napakasipag niya. Kahit ganito lang yung papa ko, papa namin, pero napaka-bless namin sa kanya kasi may mga ganitong biyaya na binigay niya sa amin. Lalo na sa lolo ko, ayan. Sa kanila kasi ito dito yung sa amin. Kaya sobrang bless namin sa kanila. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo na sa mama ko, ayan. Sobrang blessed namin sa mga magulang namin. Kami magkakapatid, napaka-blessed namin sa kanila. Kaya thank you so much. Thank you so much, Lord, kasi binigyan nyo kami ng magandang buhay, magandang pamilya. Kahit simple lang, hindi kami mayaman, mahirap lang kami. Simple lang buhay namin. Pero kahit ganon, marangal naman yung mga trabaho namin, lalo ng mga magulang ko. So, yun yung kagandahan. Malaking advantage para sa amin. Kasi, kaya kami na-bless kahit hindi naman kami, kahit simple lang yung pamumuhay namin, masaya na. Masaya kami, parehas kami mga nagtutulungan. So, yun yung masaya. Blessed kasi, masaya, sagana sa pagmamahal, at hindi kami pinapabayaan ng Diyos kahit na madami kaming mga bad experience, hirap na experience, pero kahit pa paano nalalagpasan namin lahat ng yon nang dahil kay God. Kasi palagi kaming nagdadasal kahit masama na yung mga nangyayari minsan, kasi hindi naman talaga maiiwasan yun sa isang pamilya na minsan makakaranas ka ng problema, pero laban lang, ganun talaga. Ganun ang buhay, diba? So, kailangan nating labanan at lagpasan yung mga trials na ibinigay sa atin ni Lord, kasi hindi naman yun ibibigay sa atin niya kung hindi natin kaya. Kasi alam niya sa sarili niya na kaya natin at kakayanin natin. At the more na maranasan natin yun, the more na mag-grow tayo at madami tayong mga bagay na matututunan sa ating buhay. Guys, pag makaranas tayo ng hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, mga pagsubok, trials sa mga buhay natin, sa una, di ba, mahihirapan tayo, masasaktan tayo, malulungkot tayo, ang dami nating mga iniisip na hindi maganda. Pero kahit ganun ang mangyayari sa atin, wag tayong mapaghinaan ng loob.
kailangan pa rin nating lakasan ang ating loob at palagi nating isipin na kaya natin kasi tutulungan tayo ni God. Palaging nasa isip natin yung tulong ni God para sa atin. Kasi hindi niya tayo pababayaan, 'di ba? The more na madami tayong trials, madami tayong pagsubok na napagdaanan natin sa ating buhay, ito yung way para maging strong tayo, maging better person, ganon. Kailangan natin palagi nating i-motivate ang ating mga sarili para maging malakas tayo pagdating sa mga pagsubok na kinakaharap natin, para malagpasan natin yon. Huwag nating iasa sa ibang tao yung motivation na galing sa ibang tao dahil mahihirapan tayo kapag sa kanila natin iasa ang pagpapalakas ng loob natin. Dahil karamihan, hindi ko naman nila lahat. Minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, minsan, yan pa yung hihila sa'yo pababa, magda-down sa'yo, at kung ano-ano pang hindi magaganda na sasabihin sa'yo, mga masasakit na salita, dahilan para mapanghinaan ka ng loob, mawalan ka ng gana sa buhay, mga ganyan-ganyan, mga negative. Kung sino pa yung mga malapit mo, mga kilala mo, diba? Yan pa yung mag-down sa'yo. Kaya wag mong iasa sa kanila, wag kang makinig sa kanila, sa mga negative na sinasabi nila sa'yo, wag kang magpapadala. Dahil kapag magpapadala ka sa kanila, magtatagumpay sila kasi hindi mo alam, kunwari, concern sila sa'yo, kinukumusta ka, binibigyan ka ng advice, pero yung advice na binibigay sa'yo negative, para lalo kang bumagsak o mapanghinaan ka ng loob. Kaya huwag kang palaging makinig sa kanila. Kailangan may sarili kang desisyon, may sarili kang isip, sarili mong isip, yung pakinggan mo, sundin mo, gawin mo, i-motivate mo yung sarili mo. Ganun ho, para kaya nating i-handle yung mga problema at kaya nating masolve yung problema natin. So, ganun ang dapat nating gawin. Actually, sa totoo lang, hindi rin naman talaga natin kayang mag-isa. So, kailangan din natin ng mga tulong galing sa iba. Kasi, to be honest kung ikaw lang mag-isa, walang tutulong sa'yo, hindi mo talaga kakayanin. So, kailangan din natin maghanap ng mga taong tutulong sa atin. Yung taong positive, yung kaya tayong i-motivate. So, yung mga taong ganon, yun yung pakikisamahan natin at papakinggan natin. So, mamili din tayo ng mga taong positive thinking, positive mindset, ang kanilang yung mga advice sila, positive, nasa tingin mo, maganda naman ang maidudulot nun. So, yun ang sundin mo. Yun ang sundin natin. Yung mga naririnig natin na hindi maganda, na dinadown tayo ng iba, yun yung gagamitin natin para lalo tayong magsumikap at pagsikapan na gawin at mapagtagumpayan ng ating mga ninanais at ating mga pangarap sa buhay. As long as wala tayong masamang ginagawa sa iba at wala tayong inaagrabyado na iba. So, patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag na nating gayahin at huwag na nating tularan yung mga ginagawa ng iba na hindi maganda ang naidudulot sa atin. So, kailangan natin silang layuan para hindi tayo mahawa sa kanila at hindi rin tayo makagawa ng masama. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan magdasal. Palagi tayong manalangin at kahit yung mga naninira sa atin, mga nanghuhusga sa atin, ipagdasal natin sila na sana bigyan sila ng kabutihang loob para hindi na sila makagawa ulit ng mga hindi magandang gawain at hindi na sila makapanakit. Kasi yung mga ganong tao, hindi rin naman yan sila habang buhay magtatagumpay. Darating din ang araw na kung ngayon tatawa sila kasi may mga katawan pa silang mairampa, paano kung hindi maganda yung mga ginagawa nila, syempre paparusahan sila. Paano kung dumating yung panahon na yun? So, doon na rin sila magsisisi at marirealize nila ang kanilang mga hindi magagandang ginagawa. Sana nga. Sana magbago, di ba? Magbago sa mga gawain na hindi maayos, hindi ka nais-nais. O, di ba? Actually, hindi naman lahat ng tao ay perfecto. Lahat ay
may mga hindi tayo perfecto, kahit ako hindi ako perfect. So lahat tayo may pagkakamali, pero the more na mga pagkakamali natin ay maisaayos natin, the more na magtatagumpay tayo. Ang sabi nga sa Biblia, Santiago 3 verse 13 to 18. Ang karunungang mula sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakhumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kaya naman mga kapatid, huwag tayong matakot sa mga pangyayari na hindi maganda sa ating buhay dahil hindi tayo pababayaan ni Lord at dahil mahal niya tayo. Sabi nga sa verse, Juan 15 verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig.